Hello everyone. So we're going to have our review for chapter 3. So chapter 3 is all about equilibrium, no? Okay, so let's start. So ito importante to ha. Kapag tayo ay nasa equilibrium, okay, automatic class, ang una mong gawin, kailangan mong i-drawing yung free body diagram. Okay, so sa pagka-construct ng free body diagram, so ito pa rin yung steps natin. Una, kailangan mo siyang tanggalin sa support yung body. Yan ay applicable kapag yung FBD na kinukuha mo ay FBD ng parts. Okay, and then yung second step natin dyan, ilalagay mo yung applied forces, and then ilalagay mo yung support reactions, and then ilalagay mo yung mga relevant angles and dimensions. So yung relevant angle, ina-applyan kapag may mga forces na naka-incline. So kinukuha mo yung angle ng force na yon either from the horizontal or from the vertical. And take note, kapag FBD ng entire structure, yung kinukuha mo, okay, so dinidisregard na natin actually yung step 1, no? And then yung applied forces nilalagay pa rin natin. And then yung support reactions, take note class na kapag FBD ng entire structure, only the support reactions from external supports will be shown. So yung mga reaction mula dun sa mga internal supports, hindi siya may include. Again, paano mo malalaman kung external support? Kung yung support na yon wala nang iba pang support na nagsusupport sa kanya. So external support yon. Okay? So yun lang yung dapat makikita ng mga support reaction sa FBD ng entire structure. Okay, be reminded of that. Now, also remind yourself class ha dito sa iba't ibang types ng supports natin kasi yung step 3 dun sa pagka-construct ng FBD, yun actually yung very crucial kasi ikaw talaga yung mag-a-assign nun or maglalagay noon, no? Okay, so anim yung supports natin dito pero i-disregard mo na tong surface with friction kasi meron tayong separate na discussion para dyan. So meron tayong 5 supports dito. Okay, so for each and every support, ito yung 4 na questions na kailangan mong sagutin. So ano yung reaction, no? Or ilan yung reaction, ano yung reaction, saan ina-apply yung reaction, and paano ina-apply yung reaction. Okay, so sa unang support natin, ito ay flexible cable or tali, okay, rope, okay, cord. Okay, so ang sagot dun sa tanong na ilan yung reaction niya, isa. Okay, ano yung reaction niya? Tension force. Okay, ngayon saan ina-apply? Ina-apply siya along the cable. So kung ito yung inclination ng cable, dyan din ina-apply yung tension force. And paano siya ina-apply? It is always pull. Lagi siyang pahila. Okay, so that's the first one. The second support naman ay frictionless surface. Actually, ang frictionless surface at roller support ay magka-equivalent lang, no? So both of them, ang reaction nila ay isa. So ano yung mga reaction nila? Pareho sila na ang reaction ay normal, normal force. Okay, so saan ina-apply yung normal force? Ayan, dun sa point of contact, para dito sa case na to, sa point of contact ni body at saka ni surface. Dito naman kay roller, sa point of contact ni roller at saka nung surface. So doon ina-apply. Okay, ngayon, paano siya ina-apply? It is always perpendicular dun sa surface. Okay, the next natin, support natin is yung pin support. So yung pin support, ilan yung reaction niya? Laging dalawa. Okay, so ano yung reaction niya? Laging isang horizontal at isang vertical. So saan ina-apply yung reaction? Doon na mismo kay pin. Okay, paano siya ina-apply? Ikaw yung mag-a-assign ng direksyon. So i-analyze mo yan base doon sa mga given applied forces. So be reminded na nagkakaroon lang ng reaction kapag may applied force. Okay? Anyway, sige. So yung huli naman na support natin is fixed support. So yung mga fixed support naman, ilan ang reaction nito? Tatlo. So ano-ano yung reactions na yon? Una, yung horizontal at yung vertical reaction. And then meron din tayo nung tinatawag na moment reaction or couple reaction. Okay, so saan ina-apply ito doon na rin mismo kay fixed support and paano siya ina-apply? Ikaw rin yung mag-a-assign. Again, i-analyze mo yan kung ano yung dapat maging direksyon nila or rotation nila base doon sa mga ina-apply na forces or action. Okay? So be reminded of the different types of support and yung mga corresponding reactions na meron sila ha. Okay. So this time, we're going to proceed para dun sa review ng equilibrium ng non-concurrent force system. So para sa non-concurrent force system, lahat ng equilibrium equations natin dito ay magagamit. So tatlo yung equilibrium equations. So pwede rin ito class na yung tatlong equilibrium equation mo, isang summation ng forces,
either horizontal or vertical, tas dalawang summation ng moment, pwede rin na gano'n, ha. Pwede rin naman na tatlong summation ng moment, ganyan, okey? So, depending on the problem. Pero generally, eto yung tatlong equilibrium equations. So, since tatlo yan, ibig sabihin yung unknown forces na kaya nating ma-solve ay tatlo, okey? Sige. Ngayon class, ano na ko lang, bin-breakdown ko yung mga types of problems para dito. No, somatic naman ha, basta kapag equilibrium, una mong gagawin class, i-construct yung free body diagram. Okay, ngayon kapag na-construct mo ni free body diagram, what you're going to do, i-apply mo yung equilibrium equations, 'di ba? So yung type 1 ng mga problem natin class, okay, what you're going to do, i-inspect mo yung equilibrium equations one by one, isa-isahin mo, and then check mo kung meron kang pwedeng gamitin na equilibrium equation na may masosolve ka ng direkta. Okay, so paano mo malalaman kung may maso-solve ka ng direkta kapag isa lang yung unknown force na masasama dun sa summation na yon. Okay, so yun yung type 1. So ito yung pinakamadaling type kasi may diretso kang nakukuha diyan, no, using yung equilibrium equations natin. Yung type 2 naman class, itong type 2, ang case na ito class is kahit na i-check mo lahat ng equilibrium equations, no, you will find out, let's say na wala kang diretsong makukuha kasi for every equilibrium equation halimbawa, lahat, dalawa yung unknown, tatlo yung unknown, ganyan. So wala kang makita, let's say, na equilibrium equation na isa lang yung magiging unknown. Okay, so ang gagawin mo na diyan class, ito na yung plan B, which is yung type 2 nga. Ang gagawin mo class, i-list down mo yung unknown forces per equilibrium equation. And then ang gawin mo, hanap ka ng dalawang equilibrium equation na merong magkamuka na unknown. So yun ngayon yung gamitin mo na equations, no, para magawa mo class yung dalawang equation para ma-solve yung dalawang unknown. Okay, yun yung second type. And then yung third type naman nung mga problems natin dito, class ano ha, be reminded na kung ang isang structure ay composed ng two or more bodies na inassemble together, pwede mong i-drawing yung free body diagram ng entire structure niya, pwede rin naman na kunin mo yung FBD ng parts niya or combination ng parts niya. Okay, and then dun sa mga FBD na yun class, inspect mo ano yung mga equilibrium equations na pwedeng gamitin. Okay? Sige. So, para dito, sige, mag-sample problem na tayo. So, this is the first sample problem. So, meron tayong truss dito na supported by pin at A, tsaka roller dito kay B. So, pinapa-determine lang yung support reactions natin. Okay? So, class, para dito sa ano na to, problem na ito, um, wag kang magpa-intimidate dun sa trust na binabanggit. Ang tingnan mo lang yung mga forces na in-apply at saka, yung mga support. Kasi yun lang naman yung concern mo dito sa equilibrium. Tama, yung mga applied forces tsaka yung mga support reactions. Okay? So again, ang pinapahanap dito ay reactions. So alam mo agad class na ito ay equilibrium. So dahil equilibrium siya, first thing that you have to do, alamin mo class yung or i-drawing mo rather yung equilibrium equation niya. Equilibrium. Sorry kung ano na sinasabi ko. I-drawing mo yung free body diagram niya. Okay? So yung apat na steps natin, unang step tanggalin sa support pero wag na kasi entire structure naman na yan. Ikalawa, ilagay mo yung applied forces. Nakalagay naman na yung mga applied forces. Ikatlo, yung support reaction. So unahin mo yung roller, plus yung roller, ang reaction yan, alam mo ha, i-assign mo lang, yan ay normal force. Okay, tas alam mo na yan ay perpendicular dun sa surface kung saan nakapatong si roller, ha? Point of contact yan, naka-apply. Okay? Tapos, dito naman sa A, ito ay hinge. So, alam mo na isa itong horizontal, tsaka isang vertical yung reaction niyan. Tapos, pangalanan mo, ito ay AH. Dito naman ay AV. Tama? Okay, so mula dito, i-assign mo yung direksyon ng mga ano natin, reaction dito kay A. Para dito kay AV, so more likely pataas to. Pero si AH, class si AH, sino ba yung lalaban sa kanya na horizontal force? Ang lalaban sa kanya na horizontal force is yung horizontal component ni 5. Kasi naka-incline si 5, so may horizontal component yan. And itong 5 kilonewton na to, pakanan siya ha. So dapat itong reaction natin na horizontal, dapat siya ay pakaliwa. Tama, okay. Sige, so mula dito, inspect mo yung force system na nabuo. By the way pala, plus ano tawag dito, fourth step sa pag-construct ng free body diagram, yung mga relevant angles. Actually, may kailangan tayong relevant angle dito kasi meron tayong force na naka-incline.
So, itong 5 kilonewton naka-incline siya. So, baka kailanganin natin yung ano niya, yung mga components niya, horizontal, vertical components. So, kailangan natin ng angle niya either from the horizontal or from the vertical. Pero pag ganyan, may technique naman tayo eh. 'Di ba? Na kapag meron kang naka-incline na surface or kahit naka-incline na kung ano man 'yan, dito naka-incline, 'di ba? Tapos ito yung angle niya from the horizontal, 'di ba, 45 degrees. Tapos naglagay ka ng perpendicular line. Eh, 'di ba class perpendicular 'to, si 5 kilonewton, take note, perpendicular siya dito ha, sa naka-incline na 'yan. Okay, so dahil perpendicular siya diyan class puwede mong gawin ha, maglagay ka ng vertical line dito ta's alam mo na ito 45 din 'to, 'di ba? Tama, ito din 45 'to. So madaling sabi, ito, eh, yung angle na lang ni 5 kilonewton kunin mo na lang from the vertical. So from the vertical siya ay 45 degrees. Technique natin 'yan, halimbawa naman ito 30 degrees, eh, 30 degrees din 'to. Yung angle mula dun kay perpendicular line papunta dun kay vertical line, 'no, siya ay equal dun sa angle ni incline from the horizontal, okey? Sige, other than that siguro later on na lang natin kumbaga i-inspect yung mga relevant dimensions na kailangan, yung mga magagamit ba as moment arm 'no. Sige mamaya na lang natin yung inspect 'no. But for here, last tingnan mo yung force system na nabuo. Ang tingnan mo lang yung mga forces ito. Anong force system 'yan? 'Yan class ay non-concurrent force system. So again, 'pag non-concurrent force system, tatlo yung equilibrium equations natin, tama? So kayang i-solve class kumbaga itong tatlong ah, unknown forces natin. Okay. Sige. So, gawin na natin. So, i-check mo kung anong type ng problem 'to. So, matic naman, eh, kapag ganito, talagang ang gagawin mo, inspect mo lahat ng equilibrium equation. Check mo baka may makuha ka ng diretso, 'no? O check mo halimbawa, mag-summation ka ng forces horizontal. 'Pag nag-summation ka ng forces horizontal, ilan ang horizontal reaction na unknown, yung unknown kumbaga, na masasama? Ang masama lang na unknown si AH. So, pwede mo siya ma-solve ng direkta. O yun na yung unahin mong gawin. So, summation ng forces horizontal equal to 0, lahat ng pakanan positive. Sino yung mga masasama dito? Si AH horizontal yan, pero pakaliwa siya, so negative AH. Ngayon itong 5 kilonewton, ano yung horizontal component niya? So yung horizontal component niya ay 5, baligtad ito ha, ang angle niya ay from the vertical, so baligtad. So ito ay 5 sin 45. Actually walang problema kung magkamali ka na mai-cosine mo 'to kasi 45 degrees na may angle. Pero kapag ibang angle 'yan ha, baka magkamali ka ha. So ayan, okey. Tapos class pakanan naman 'yan, so 'yan ay positive. Actually 'yun lang yung magsasama, eh, 'no? Medyo simple lang actually 'tong problem na 'to, tama. So yung ano natin, horizontal reaction natin, ilan 'yan? Ano na nga lang 'yan, eh, 5 sin 45 'no? 'Yun na mismo din 'yun, eh. Okey, 5 sin 45. So ito ay ilan 'yan? 3.53553, 3.53553. Okay, anong unit natin ngayon dito? Kilonewton. Okay, pero balik ka dun sa tanong, ang tinatanong ay support reactions. Okay, class hindi binanggit na component reactions, kasi dito kay A, yung reactions niya, may horizontal component yung AH tsaka yung vertical component AV. So, wag mo muna 'tong i-box kasi ang kailangan nating ibigay dito since reaction lang yung binanggit, hindi siya component reaction, kailangan mo ibigay ay total reaction. Kumbaga para dun sa reaction kay A, kailangan mong kunin yung resultant reaction na ito yung square root ng AH squared plus AV squared. So since yung AH pa lang nakuha natin, kailangan din natin kunin si AV. Okay? But anyway, sige. So mula dito, so okay na, nagamit na natin si summation ng forces horizontal. Inspect mo ngayon. Pag ba gumamit ka ng summation ng forces vertical, may makukuha ka ba ng diretsyo? Okay, sige check mo. Ilan ba ang unknown na vertical? Dalawa, AV at saka si NB. So actually wala kang makukuha ng diretso. So try mong mag-proceed kay moment. Kapag naman nag-summation ka ng moment, again ano technique? Saka dapat mag-moment sa mga forces na merong, sa mga point rather, na merong unknown forces.
which is yan ay kay A o kaya kay B. So inspect mo kay A. So kapag kay A ka nag-moment, walang problema actually. Kasi ang magiging unknown lang na masasama is yung N sub B. Tama. Gano'n din naman kung kay B ka mag-moment, ang masasama dito, yung dalawa actually, si AH tsaka si AB. Pero wala ng problema kay AH kasi na-solve naman na siya. Okay, pero siguro para konti na lang imo-moment natin, dito na lang tayo kay A mag-moment. Na para wala na agad si AH tsaka si AB. So mag-summation tayo ng moment kay A. So actually, mas maganda din talaga na dito na lang mag-moment. Bakit? Kasi tingnan mo si 5 kilonewton. Pag dito ka kay A nag-moment, plus actually perpendicular distance na 'to, eh. Ito na yung moment arm niya, eh. No, as compare na kapag dito ka pa kay B, iisipin mo pa kung ano yung moment arm ni 5 kilonewton dito kay B. Tama? O mas maganda na talaga na dito kay A. So unahin natin i-moment si 5 kilonewton. Ang moment arm niya na agad class is itong perpendicular distance na 'to, which is yan ay 4 meters. Tas ang ikot ni 5 kilonewton ay clockwise, so siya ay positive. And then si 10 kilonewton naman, siya ay okey, isipin natin moment arm niya muna. So kay A tayo nagmo-moment. Okey, ano kaya yan? Sige. So dito meron tayong ano 'di ba, triangle na mafo-form. Ito, nakikita mo ba 'to? Yung triangle na mafo-form. Ito kasi 2 meters na 'to. So para makuha natin yung moment arm, perpendicular distance ni 10 kilonewton mula kay A, ito actually yun. Extend mo yung line of action ni 10 kilonewton. Tas mula kay point A, papunta diyan sa may line of action na yan. So ito yung perpendicular distance na kailangan natin. So may 2 meters na dito, 2 meters 'to. So kailangan na lang nating alamin itong side ng triangle na 'to, na na-form. So right triangle yan. So diyan sa right triangle na yan, kailangan lang natin 'tong side na 'to. Tama? Okay, so ito ay 45 degrees. Medyo simple lang 'to. Tas yung hypotenuse niya actually ay 6 meters, 4 plus 2. Tama, adjacent kailangan mo tas may hypotenuse ka. So kailangan mo ng ka, ka. So cosine nung angle, tas yung adjacent yung hinahanap. Yun yung distance, hindi yun yung distance din. Yung ito adjacent side lang no ano. And then yung hypotenuse ay 6. So yung adjacent niya actually ay 6 cosine 45 degrees. Okay, so ito yun. Yung yung ito 6 cosine 45 degrees. So yung distance D ay 6 cosine 45 degrees plus 2. Tama? Yun yung moment arm kumbaga ni 10. O gawin na natin. So 10, ang moment arm niya ay 6 cosine 45 degrees tapos plus 2. Tas ang ikot niya clockwise, so positive. Okay. Tapos si N sub B naman, okay, yung moment arm niya naman class, actually ito yung moment arm niya, extend my line of action. Ito, tama. So yung katulad lang nung kanina, 6 cosine 45 plus 2, tas idagdag mo lang 'tong 4 meters na 'to since ito ay 4 meters. Sige, so yun yung moment arm. So N sub B, ang moment arm ay 6 cosine, 6 to 6 cosine 45, tas 2 plus 4 na lang, edi 6 plus 6. Tas ang ikot niya, counter, so negative. Yan, may iba pa bang masasama? Wala na. Okay, quit mo na sa 0. O, solve mo na si N sub B. Okay, calculate mo na lang. So 5 times 4 plus 10 times 6 cosine ng 45, okay, plus 2 and close mo, minus alpha x na lang yung N sub B times 6, and then cosine ng 45 plus 6. Ayan na, no? So equal to 0. Ayan na yan, no? Sige, shift solve. Okay, so ang lumalabas na sagot ay 8.0473. Parang maliit yung sagot na inspect nga natin. Sabagay maliliit pa lang pala yung sagot dito. 8.04738. 04, 8.
0.4738. Validate na lang din natin later yung sagot. Okay. Sulat lang natin. Ay, sorry. 8.04738. Okay, kilonewton na. Okay, ito pwede mo na 'tong i-box. Kasi ito lang din naman talaga yung reaction kay B, tama? O ngayon, kailangan natin ma-solve si ano, summation ng kailangan natin ma-solve yung vertical reaction kay A. So gamitin mo yung natitira pa. Ito yung summation ng forces vertical. Sabi nga forces vertical equal to 0 ng pataas positive. Si AV ay pataas. Okay, si 5 kilonewton ano yung vertical component niya? 5. Again, from the vertical yung angle. So, baligtad 5 cosine 45 degrees. Tapos pababa na negative. Si 10 kilonewton, pababa, negative 10. Si NB pataas. So, N sub B, positive. Okay, wala naman na. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. So, sa N sub B, nakuha mo naman na substitute mo na lang. So, pwede mo nang ibigay si AV. Okay. So, AV minus 5 cosine ng 45 tapos minus 10 plus yung n sub b natin, hindi ko na-store kasi, no? Sige. Ito na rin, hindi na, okay, anyway, sige. Equal to 0. Okay, so ito ay 5.4815. 5.4815 kilonewton. Okay. So, mula dito, pwede natin kunin yung reaction kay A. So, kunin lang natin yung resultant. Okay, nung AH tsaka nung AV. So, yung total reaction at A ay square root ng 3.53553 tapos naka-square plus AV 5.44815 tapos naka-square din. Ayan. So, 6.49479. Okay, so yun yung reaction kay A. 6.49479. Yan, kilonewton. O, box mo na. Yan na. Yan na yung reactions dun sa mga supports natin. Okay, pwede mong i-validate ito, no? So, yung horizontal reaction naman, obvious naman yung pinanggalingan nito. Yung horizontal component lang nung ni 5. Tapos yung vertical, no, yung pinagsama na yung vertical component ni 5 tsaka yung vertical na 10. Diba? Okay, so dapat pag tinotal mo yun, equal dun sa sa total vertical reaction natin, no? Yung N sub B at saka AV. Ayan, so 13 something. Okay? Sige. So, mula dito, ito na. Tapos na ito, class.